Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabagal na papalapit ang orasan sa dingding sa 3:00 ng madaling araw, ngunit nananatiling maliwanag ang opisina ni Maxwell Escudero sa Venture and Corporation, na tila isang tanglaw sa gitna ng madilim na tanawin ng Maynila. Sa kabila ng mga bintana, bahagyang kumikislap ang mga lansangang nababasa ng ulan sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, habang ang katahimikan ay paminsan-minsang nababasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioning. Matagal nang nakapatay ang mga ilaw sa iba pang bahagi ng gusali, ang palapag na ito lamang ang tumatangging magpahinga. Nakaupo si Amara sa dulong bahagi ng mahabang mesa sa silid pulong, nakabukas ang kanyang laptop at naghihintay na magsimula ang tawag. Nakatayo naman si Bert sa kanyang tabi, hawak ang isang tablet habang muling sinusuri ang mga dokumento at detalye ng pag-login. Binigyan niya si Amara ng isang nakapagpapalakas loob ng ngiti. Ang kanyang likas na kabaitan ay malinaw na kabaligtaran ng malamig at mahirap basahing anyo ni Maxwell na nakaupo sa unahang bahagi ng mesa. Nakatiklop ang mga braso at walang mabasang emosyon sa mukha. Kumurap ang screen bago tuluyang nabuhay at lumitaw ang mga mukha ng pangkat mula sa Velour Fragrance House sa Zurich. Naroon sina Aaron James, Senior Executive, Helen Frazier, Art Director, Nicholas Hillard, Creative Director, at Linda Richard, Head of Marketing. 9:00 pa lamang ng umaga sa kanilang panig ng mundo. Simula pa lamang ng kanilang araw ng trabaho. Mukha silang sariwa, masigla at handang sumabak sa talakayan. Sa Maynila, mabigat ang pagod na nakasabit sa hangin ng silid. Sa Zurich naman, nagsisimula pa lamang ang kanilang araw. Ito ang ikalawang pagpupulong para sa pag-apruba ng Velour. Ang huling pagsusuri ng konsepto ng kampanya bago tuluyang simulan ang produksyon. Maayos ang naging daloy ng talakayan. Halos lahat ng mungkahing iniharap ni Amara ay sinalubong ng pagsang-ayon. Pinuri ni Helen ang kanyang husay sa biswal na pagsasalaysay. Yumuko ng bahagya si Nicholas habang nakangiting nagsabi, "Iyan mismo ang himig at damdaming nais naming maiparating." Dagdag naman ni Linda na ganap na nahuli ng konseptong ito ang tinig ng Velour at humiling lamang ng ilang maliliit na pagbabago. Mas banayad na tono ng kulay dito. Mas pinong bersyon ng tagline doon. Sa isang sandali, habang yumuyuko si Amara upang ayusin ang isang slide, iniabot ni Maxwell ang kanyang kamay at bahagyang inikot ang laptop upang mas humarap ito sa kamera. Sumayad ang kanyang mga daliri sa likod ng kamay ni Amara. Maikli lamang ang pangyayaring iyon. Walang kapansin-pansin para sa iba. Ngunit napansin iyon ni Bert. Gaya rin ng katotohanang hindi kaagad inalis ni Maxwell ang kanyang kamay. Mabilis na nagtatala si Bert ng mga mahahalagang punto, paminsan-minsang sumusulyap kay Maxwell. Hindi pa nagsasalita ang lalaki kahit isang beses man lamang. Nakatuon ang kanyang tingin sa screen o kay Amara, habang ang kanyang mga daliri ay magaan na magkadugtong sa anyong tila isang tor. Hindi siya isang taong nagsasayang ng salita sa mga bagay na hindi kailangang sabihin. Nang matapos ang tawag, lagpas 4:00 na ng madaling araw sa Maynila. Muli na namang nabalot ng katahimikan ang opisina, na tanging mahinang ugong ng air conditioning ang maririnig. Marahang isinara ni Amara ang kanyang laptop at napabuntong hininga ng may bahagyang ginhawa. Sulit ba ang pagpupuyat? Tanong ni Bert, binabasag ang katahimikan. Ang karaniwan niyang magaan at mainit na tinig ay tila banayad na sumanib sa tahimik na paligid. Kung ganito rin naman ang magiging resulta. Palagi, sagot niya, kasabay ng isang bahagyang ngiti. Magandang trabaho, Binibining Cruz. Maghanda ka. 5 araw mula ngayon, lilipad tayo patungong Switzerland upang lagdaan ang kontrata. Malamig at walang emosyon ang tono ni Maxwell. Hindi man lamang siya nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na nasa kanyang mesa. Napatingin si Amara sa kanya at dumaan sa kanyang mukha ang bahagyang pagkalito. Mula nang bumalik sila mula sa Switzerland 3 linggo na ang nakalipas, may nagbago kay Maxwell. Palagi naman itong tahimik at mailap. Maingat magsalita.
Hindi nagsasayang ng salita o nagpapakita ng damdaming hindi kailangan. Ngunit ngayon, may iba. May sinasadyang lamig sa kanyang pakikitungo. Parang isang pintuang marahang isinara sa kanyang harapan. Nahuli ni Amara ang sariling napapansin iyon at agad niyang itinulak ang kaisipan palayo. Opo, Ginoong Escudero, sagot niya habang inilalagay ang kanyang laptop sa loob ng bag. Halika na. Maghanap tayo ng lugar na bukas pa. Ihahatid na rin kita pa uwi pagkatapos, magiliw na alok ni Bert. Magandang ideya. Gutom na ako, tugon niya habang nakangiti. Ginoong Escudero, gusto niyo bang sumama? Tanong ni Bert. Huminto si Maxwell ng bahagyang mas matagal kaysa kinakailangan bago marahang umiling. Nang magsara ang pinto sa kanilang likuran, muling bumalot ang katahimikan sa opisina. Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan at marahang nagbuga ng hangin. Sinusubukan niya. Diyos ko, buong lakas niya iyong sinusubukan. Napanatilihin ang distansya sa pagitan nila. Naalisin si Amara sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat pagpupulong, sa bawat pag-uusap, unti-unting nababawasan ang pagpipigil na pilit niyang pinanghahawakan. Mas hinahangaan niya ito kaysa sa nais niyang aminin. Ang katatagan nito matapos ang pagkawasak ng kanyang pag-aasawa. Ang tahimik nitong dignidad sa kabila ng pagkakahiwalay sa sariling anak. Hindi alam ni Amara na alam niya ang mga bagay na iyon. Hindi nito alam na nakikita niya kung paano nito pilit pinananatiling buo ang sarili, habang pasan-pasan ang bigat ng mga sakit na dapat sana ituluyan ng dumurog dito. At ang katotohanang unti-unti niyang nabuo mula sa mga piraso ng impormasyon ay lalo lamang nagpahirap na ilayo ang kanyang tingin. Ang pinakakahanga-hangang mga proyektong ipinagmamalaki ni Ethan Mendoza sa Venture and Corporation ay hindi naman talaga kailanman nagmula sa kanya. Kay Amara ang mga iyon sa simula pa lamang. Sa lahat ng panahong iyon, siya ang tunay na utak sa likod ng mga tagumpay na inangkin ng iba. Ikinuskos ni Maxwell ang isang kamay sa kanyang panga, pilit na itinataboy ang mga kaisipang iyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ang pagpapanatili ng distansya kay Amara ang tanging paraan upang maprotektahan silang dalawa. Ngunit ngayong gabi, habang unti-unting nawawala ang tunog ng kanyang mga yabag, ang distansyang iyon ay hindi na tila isang pagpili. Isa na itong pananabik na hindi na niya kayang ipagkaila. Matatag at tuloy-tuloy ang ugong ng mga makina ng eroplano, halos nakapapawi ng isip. Ngunit nanatiling nakatuon ang tingin ni Maxwell sa tanawing nasa kabilang hanay ng mga upuan. Nakatabi ni Bert si Amara, bahagyang nakayuko palapit dito habang may ibinubulong. Napatawa si Amara at marahang isinuklay sa likod ng tainga ang isang hibla ng buhok bago muling bumaling sa kanyang laptop. May kung anong kumirot sa dibdib ni Maxwell. Sinabi niya sa sariling wala lamang iyon. Sinusuri lamang ni Bert ang mga dokumento kasama si Amara. Ngunit sa kabila noon, may kung anong patuloy na gumugulo sa kanya sa nakikitang tagpong iyon. Binibining Cruz. Bumasag sa katahimikan ng kabina ang tinig ni Maxwell. Mababa, malamig at walang paligoy-ligoy. Ipakita mo sa akin ang dokumentong iyan. Agad na napatingin si Bert. Sa isang iglap, napalitan ng formal at profesional na anyo ang dati nitong magaan na ekspresyon. Ang mukhang palagi nitong isinusuot kapag kaharap si Maxwell. Hindi na nagsalita si Maxwell. Bahagya lamang niyang itinapat ang tingin sa bakanting upuan sa tabi ni Amara. Kaagad na tumayo si Bert. Nagbigay ito ng munting tango bago lumipat sa ibang pwesto. Umupo si Maxwell sa tabi ni Amara, at ang kanyang presensya ay tila isang tahimik, ngunit mabigat na puwersang pumuno sa espasyo sa pagitan nila. Wala man lamang pagbati. Agad siyang tumingin sa screen ng laptop nito. Mas pinino mo ang kopya kumpara sa huling burador, puna niya habang binabasa at iniscroll ang mga pahina. Ngunit nag-iwan ka ng napakaraming bakanting espasyo sa pahina ng produkto. Hindi inalis ni Amara ang tingin sa kanyang screen. Ang bakanting espasyo ang humihila ng atensyon ng mambabasa patungo sa produkto, mahinahon niyang tugon. Mas tumatagal silang tumingin. Ngunit sinasayang din nito ang mamahaling espasyo, sagot niya sa pantay ngunit may bahagyang talim na tinig. Hindi iyon sayang kung epektibo naman, maayos na balik ni Amara. At kung pagbabatayan ang naging reaksyon ng Velor, naging epektibo nga ito. Mabilis na napatingin si Maxwell sa kanya. Matalas, mapanuri,
Napakatiwala mo naman na ikaw lamang ang dahilan ng tagumpay na iyon. Hindi siya natinag. Direkta niyang sinalubong ang titig nito. Kumpiyansa akong bunga iyon ng pagsisikap ng buong pangkat, sagot niya. Ngunit ang konsepto. Bahagya siyang huminto. Sa akin nagmula iyon. Oo. Sa loob ng ilang segundo, bahagyang tumigas ang kanyang panga. Hindi dahil sa galit, kundi sa isang halos hindi mapansing anyo ng pagkabigo. Kung ang pagpapakinis ko sa konsepto mo ang dahilan kung bakit nananalo ito ng mga kontrata, anya, masasabi kong epektibo rin ang bahagi ko sa proseso. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Kung ganoon, marahil nasa pagsasama ng dalawa ang tunay na mahika. Hindi siya agad sumagot. Ngunit bahagyang gumalaw ang sulok ng kanyang bibig, na para bang muntik na siyang umiti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-scroll sa mga slide sa mabilis at eksaktong paraan, paminsan-minsang nagtatala ng maikling komento. Tahimik siyang pinagmasdan ni Amara. Ang paraan ng matinding pagtuon nito sa ginagawa. Ang paraan ng pagkapit ng kanyang atensyon sa bawat detalye. At hindi niya maiwasang isipin kung batid kaya nito kung gaano kalaki ang espasyong napupuno nito sa isang silid sa simpleng pag-upo lamang. Mainit ang loob ng kabina ng eroplano at nananatiling pantay ang ugong ng mga makina. Sa kabilang hanay ng mga upuan, nakatulog na si Bert, hawak pa rin ang tablet sa kanyang mga kamay. Unti-unting bumibigat ang mga talukap ng mata ni Amara habang nagpapatuloy ang mababa at kalmadong tinig ni Maxwell. May tanong tungkol sa bahagyang pagbabago ng kulay dito. Pagpapalit ng uri ng titik doon. Automatiko siyang sumasagot. Maingat! Professional. Ngunit habang tumatagal, unti-unting humihina ang kanyang tinig. At sa pagitan ng isang tanong at ng susunod, bahagyang tumagilid ang kanyang ulo. Marahang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Maxwell. Nanigas si Maxwell. Sa loob ng isang tibok ng puso, naisip niyang gisingin siya. Ngunit sa halip, marahan siyang nagbuga ng hangin at ibinalik ang tingin sa laptop. Sinabi niya sa sarili na isa lamang itong biyahe. Trabaho lamang. Wala nang iba. Ngunit ang banayad at tuloy-tuloy na bigat ng kanyang pagkakasandal sa kanya ay nagpagawang mahirap paniwalaan iyon. Napadako ang kanyang tingin. Isang saglit lamang. Patungo sa mukha ni Amara. Sa marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib habang natutulog. Sa banayad na halimulyak ng kanyang pabango. Malinis, sariwa at may bahagyang init sa amoy. Na humahalo sa mas mahinang samyo ng kanyang shampoo. Napakalapit. Sapat ang lapit upang maramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga hibla ng buhok nito sa kanyang panga sa tuwing bahagyang umiindayog ang eroplano. Agad niyang ibinalik ang tingin sa screen. Pinilit niyang ituon muli ang isip sa trabaho. Mga numero, mga slide, mga pagtataya at pagsusuri. Lahat ng bagay na karaniwang nagsisilbing sandigan niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila napakalayo ng mga iyon. Parang unti-unting lumalabo sa gilid ng kanyang paningin. Hindi na niya namalayang iniabot niya ang kamay sa nakatiklop na kumot sa kanyang tabi. Mabagal ang kanyang kilos. Maingat! Sadyang pinag-isipan. Para bang anumang bigla ang galaw ay maaaring makagising kay Amara. Tahimik niyang binuklat ang kumot at marahang inilatag sa mga balikat nito. Maingat niyang inayos iyon upang matakpan ang mga braso nito at maprotektahan laban sa lamig ng biyahe. Saglit na nanatili ang kanyang kamay. Banayad niyang inayos ang gilid ng kumot hanggang sa ito ay maayos na nakapatong malapit sa kanyang kwelyo. Hindi man lamang gumalaw si Amara. Ngunit tila bahagyang lumuwag ang kanyang katawan na para bang hindi namamalayang naramdaman nito ang init na ibinigay ng kumot. Nang masiyahan sa pagkakaayos nito, muli siyang sumandal sa kanyang upuan. Sinabi niya sa sarili na ginagawa lamang niya iyon upang maging komportable si Amara sa mahabang biyahe. Wala nang iba. Wala nang ibang kahulugan. Dahil lamang ito sa kanilang magkalapit na pwesto. Iyon lang. Sa mahahabang biyahe, karaniwan namang bumababa ang depensang emosyonal ng sinuman. Pagod lamang siya. Wala nang iba. Maayos na pumila ang mga katuwirang iyon sa kanyang isip, eksakto sa paraang gusto niya. Isa-isa. Malinaw. Organisado.
Bawat isa ay nagsisilbing depensa laban sa hindi kanais-nais na paghila sa kanyang dibdib. At gayon pa man, hindi niya inilayo si Amara. Hindi niya ito ginising. Nanatili lamang siya roon. Tahimik na nakaupo habang pinupuno ng pantay na ugong ng mga makina ang katahimikan sa kanilang paligid. At habang pilit niyang ikinukumbinsi ang sarili na wala itong ibig sabihin, nagkunwari siyang hindi niya napapansin ang init ng katawan nitong nakasandal sa kanyang tagiliran. Nagkunwari siyang hindi iyon unti-unting bumabasag sa lahat ng pagpipigil na matagal niyang pinanghahawakan. Sa susunod na kabanata, mas lalong mahihirapan si Maxwell na itago ang kanyang nararamdaman habang ang hindi inaasahang pagiging malapit nila ni Amara sa Switzerland ay magsisimulang magbunyag ng mga bitak sa kanyang matagal ng itinayong pagpipigil. Samantala, isang bagong pangyayari ang magtutulak kay Amara na mapansin na maihigit pa sa malamig at kontroladong anyo ni Maxwell. At maaaring iyon ang magsimula ng pagbabagong hindi na nila kayang baliwalain. Kaya abangan natin